Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nasa ika-4 na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Ipinagdiriwang natin ngayon ang linggo ng mabuting pastol. Si Jesus ang mabuting pastol. Bilang kanyang mga tupa, tayo ay inaanyayahang dinggin ang kanyang tinig na patuloy na tumatawag sa atin pabalik sa kanya. Ang kanyang pag-aalay ng sarili at muling pagkabuhay ay mga tanda ng kanyang pagmamahal sa atin. Inaakay niya tayo sa kaganapan ng buhay. Idalangin natin sa isang ito ang mga kapatid nating napapariwara ng landas. Dinggin nawa nila ang tinig ng mabuting pastol na maghahatid sa kanila sa mainam na pastulan. Bilang paniwala po ng ating misa, magsisalita ng Diyos. Salamat ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magandang umaga sa inyong lahat. Itong misa para sa mga kabataan sa tayo sa Riva. Tapos ipagdasal ko ang Pilipinas para sa mga politiko at saka mga pasyente ng COVID-19 at saka mga biktima. Tapos yung itong isa para sa ating mga intention. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat umalas sa banal na pagdiriwang. Inamin ko Sa makapangyarihan ng Diyos at sa iyo mga kapatid, na lugma akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at panubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
kalinga sa mga malilikayang kapiling mo sa kalangitan upang sa pagsunod namin bilang abang kawan, kami makarating sa sinapit ng kaso na idinanangal na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Magsiupo po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Binibigyang diin ni Pedro sa mga pinuno ng Israel na ang kapangyarihang magpagaling ay buhat kay Jesucristong taga Nazaret. Ang batong itinakwil, ngunit naging panlulukan. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsalita si Pedro na tungkol ng Espiritu Santo. Mga pinuno at matatanda ng bayan, kung sinisiyasat ninyo kami ngayon tungkol sa abusang ginawa namin sa lungkong ito at kung paano siya bumaling. Talagtasin ninyong lahat at ng buong Israel na ang tao ito'y nakatindig sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesucristong taga Nazaret. Siya inyong itinapos sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos. Ang Jesus na ito, ang batong itinakwil niyo mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan. Sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang binigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Batong dating tinanggihay, siya bang naging saligan? O pasalamatan ang Diyos na Panginoon, pagkat siya'y mabuti, ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Mabuting hindi hamak na doon sa puon, magtiwala ako, kaysa panaligan yaong mga tao. Higit nga mabuting ang pagtitiwala sa puon ibigay, kaysa pamunuan ang ating asahan. Batong dating tinanggihay, siya bang naging saligan? Aking pinupuri, ikaw Panginoon, yamang pinakinggan, dininig mo ako't pinagpagtagumpay. Ang batong natakwil ay nangagtayo ng tirahang bahay. Sa lahat ng bato'y higit na mahusay. Ang lahat ng ito, ang pagmamala ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod. Batong dating tinanggihay, siya bang naging saligan? Ang pumaparito sa ngalan ng puon ay pagpapalain magmula sa templo. Mga pagpapalay kanyang tatanggapin. Ikaw ay aking Diyos. Kaya naman ako'y nagpapasalamat. Ang pagkadakila mo ay ihayag. O pasalamatan ng Diyos na puon, pagkat siya'y mabuti, ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Batong dating tinanggihay, siya bang naging saligan? Ipinaalala ni Juan na kung mananatili tayong tapat hanggang wakas, matatamo natin ang pangakong kalwalhatian, katulad ng ibinigay kay Jesucristo. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos, at iyan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi
tayo nakikilala ng mga makasanlibutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, sa ngayon, tayo'y mga anak ng Diyos. Ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Gayunman, alam natin sa pagparitong muli ni Kristo, tayo'y matutulad sa Kanya, sapagkat makikita natin siya sa Kanyang likas na kalagayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsipay po tayo lahat. Ako'y pastol na butihin, kilala kong tupang akin, ako'y kilala nila rin. Sumainyo ang Panginoon. At sa kayo, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, ako ang mabuting pastor, inialay ng mabuting pastor ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang upahan ay tumatakas kapag nakikitang dumarating ang asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa, palibhasay hindi siya pastor at hindi kanya ang mga tupa. Kaya't sinisila ng asong gubat ang mga ito at pinalang ang alat, tumatakas siya, palibhasay, una upahan naman ang walang malasakit sa mga tupa. Ako ang mabuting pastor, kung paanong nakikilala ako ng Ama at siya'y nakikilala ko. Gayon din naman nakikilala ko ang aking mga tupa at ako naman nakikilala nila. At inialay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Mayroon akong ibang tupa na wala sa kulungan ito. Kinakailangan sila'y alagaan ko rin. Pakikinggan nila ang aking tinig. Sa kayo'y magiging isa ang kawan at isa ang pastor. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat inialay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Wala nang makakukuha nito sa akin. Kung sa ko itong ibinibigay, mayroong akong kapangyarihang ibigay ito at kunin uli. Ito ang utos na sinatanggap ko sa aking Ama.
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Ano ang bokasyon sa inyong buhay? Baka isipin lang ng mga tao, yung bokasyon ay mapapari o magmadre lang o maging religious. Tama ba iyan? Pero yung mas maluwang meaning ay bilang isang Kristiyano, ginagawa natin ang mabuting action, mabuti para sa mga kapwa. Halimbawa bilang nanay, bilang tatay, o bilang anak, bilang estudyante, o bilang teacher yung sa inyong trabaho. Ito ay vocation din. Kaya maging makapari o madre o magbrother lang yung hindi magandang vocation, hindi totoo. Ngayong araw ay ika-4 na linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay at tinatawag ng simbahan ang mabuting pastor at linggo ng vocation. Kinukuha ang Ebanghelyo mula sa chapter 10 ng San Juan. Sinasabi ni Jesus ang sarili niya bilang mabuting pastor. Ipinapakita niya sino ang pinuno sa ating komunidad at paano gumagawa ang pinuno sa kanyang komunidad. Sinabi ng Panginoon sa Ebanghelyo, ako ang mabuting pastor, inialay ng mabuting pastor ang kanyang buhay para sa mga tupa. Gusto ng mga mabuting pastor, ibigay ang kanilang puso sa kanilang mga tupa. Pero ayaw nila tumaas sa komunidad nila. Nais nila mag-serve sa kanilang mga tupa. Kaya sa ating simbahan, meron tayong isang expression ay servant of the servants of God. Ito ang mga papa sa ating simbahan. Ibig sabihin, lingkod ng mga lingkod ng Diyos para sa mga anak ng Diyos. Nakikita ko ang mga mabuting pastor sa aking buhay at saka sa aking komunidad bilang Columban Pari. Lagi binibigay nila ang kanilang puso, lagi ibinabahagi nila ang kanilang buhay kahit marami silang mga pagsubok at saka nahihirapan ang kanilang buhay. Siyempre meron kaming mga tukso. Gusto namin yung komportable at saka minsan gusto ko umuwi sa aking bansa kasi mas komportable at saka hindi ko kailangan magsalita ng Tagalog. Hindi ko kailangan kausapin mga ibang salita. At saka pwede makita ko ang aking pamilya kung gusto ko. Pero ngayon, hindi pwede. Dahil yung malaking bagay na yun dahil sa pandemic, kung minsan nakatanong ang mga tao, ikaw na pwede umuwi, o pwede, yan. Pero kung umuwi ako sa Korea, hindi pwede umalis sa Pilipinas. Dahil yung mga dayuhan, bawal pumasok sa Pilipinas na yun.
At saka narinig ko yung mga apat na kolompari sa Myanmar. Baka alam ninyo yung situation sa Myanmar. Yung mga tayo, yung mga pari, mga religious, umalis sila. Pero sabi ng isang diocese, pakimanatili kayo sa ating diocese. Kaya nagpasya sila ang mga Colomban na nandyan sa Myanmar pa sila na yun. Kahit natatakot sila kasi maraming beses ng mga sundalo pumupunta sila sa Colomban House. Kasi maraming beses na nagtatanong sila, anong ginagawa mo? At saka naririnig nila ang mga usap sa online at saka kahit ano ginagawa. Tapos, nung Second World War, nalungkot ang mga Colomban pari kasi pinatay ng mga Japanese Army ang 5 Colomban fathers sa Malapit Church sa Manila kasama ng mga parishioners. Natakot sila sa mga sundalo ng Japanese. Pero gusto nila samahan ang kanilang mga tupa sa simbahan kasi ang mga tao na sa simbahan ay mas mahalagang tao sa Diyos. Kaya magkahulugan ang Malapit Church at simbahan ng Pilipinas sa aming komunidad bilang Colomban Misionero. At saka magkahulugan Diocese of Iba sa amin din kasi nakaserve kami sa Iba Diocese. Kaya at saka mga tao, welcome na welcome yung mga dayuha, yung mga Colomban pari sa iba. Kaya sa tingin ko, konektado tayo ng pag-ibig ng Diyos. Iniisip ng mga Colomban Misionero, hindi namin kailangang kunin ang mga kantimpala kahit nakakalimutan ng mga tao ang ating mission sa iba. Hindi importante ang ating gawa sa iba. Kasi ginagawa namin ang mission ng Diyos, hindi mission namin. Pero kailangan namin ang pag-ibig ng Diyos. Kung gusto ko kunin isang bagay, ay panalangin ninyo para sa mga misyonero at saka para sa simbahan natin. Kasi inilaan ng mga misyonero ang kanilang buhay sa inyo. Sinasama namin ang mga anak ng tao hanggang sa kanilang buhay. At saka lagi, kinugunitan namin ang mga magandang memorya tungkol sa mission, lalo na bilang misyonero sa Pilipinas. Kaya kinukwento ko ang mga magandang karanasan sa aking pamilya, sa aking kaibigan ko sa Korea. Ito ay talagang kantimpala ng Diyos sa mga misyonero. Kaya isipin ninyo, dapat isipin natin kung gaano kalaki ang pag-ibig sa ating ng Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos at iyan ang totoo. Ngayon, tayo'y mga anak ng Diyos. Kaya manatili tayo sa ating Diyos at ikwento natin kung paano ibigin niya tayo sa ating mga anak at saka sa ating mga kapwa sa pamagitan ng ating buhay. At saka gusto ko sabihin sa mga kabataan, pakibuksan ang puso ninyo para sa ating Diyos, pakinggan ang boses ng Diyos,
anong gusto ng Diyos sa inyong buhay. Kasi sinasabi ni Jesus sa ating lahat, ako'y pastor na butihin, kilala kong tupang akin, ako'y kilala nila din. Kaya pati huwag isara ang puso ninyo sa Diyos, buksan ang puso natin para sa ating Diyos. Amen. Sumasampalataya ko Sa Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinakot sa krus na matay inilibing. Nanaok sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang palilito ang hukom sa nangubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Ama, ang dakilang pastor ng may pakitiwala sa kanyang pag-ibig sa atin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa Santo Papa, mga obispo, pari, diakono at relihiyoso, patuloy nawa silang maging tapat na pastol ng kawan ni Kristo. Manalangin tayo. Para sa mga namumuno sa ating lipunan, matularan nawa nila ang halimbawa ni Kristo, ang mabuting pastol, na laging kapakanan ng lahat ang hangad. Manalangin tayo. Para sa mga naliligaw ng landas dahil sa kasalanan, masundan nawa nila ang tinig ni Jesus na maling nabuhay upang maakay sila sa landas tungo sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Para sa mga may sakit, madama nawa nila ang pagmamalasakit ng Diyos sa pamamagitan ng mga nangangalaga sa kanila, lalong-lalo na sila Linda Williams at Maria Catrina Deo. Manalangin tayo. Para sa mga yumao, makamtan nawa nila ang kaniningang walang maliw sa piling ng Diyos, lalong-lalo na ang mga kaluluwa nila Emily Tolentino, Charles Williams, Estrella Dolores, Raul Sonia, Glorian, Father Chito Vicente, Father Felix Labios, Cesar Milagros, Almeda Corpus, Delphine, Rufo Gansan, Jimmy, Efren Tombok, Axel Fader, Gideon Pahe, Adelaida Pangan, Wilfredo Jose Telobello, Ernesto Rosario Hornada, Eugenia Fermina, John Constantine Cordon, at Jose Macalino. Manalangin tayo. Sa ilang sandali ng katahimikan, amin din idinadalangin ang iba pang mga pangangailangan ng aming pamayanan, pati na rin ang aming pansariling kahilingan. Isama rin po natin sa ating panalangin ang pasasalamat at espesyal na intensyon ng Teresa Ferrer and Family, Clarice Ann Ignacio, Ray Ignacio and Family, at Makabenta and Ampunin Family. Manalangin tayo. Ama, kinakabayan mo kami sa matuwid na landas. Bigyan mo kami ng kapanatagan. Pagtungon mo sa mga panalangin aming inihiling sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang pagkain natin ay kalutan ng Diyos sa amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagkahain sa iyong mga kamay, sa kapulitan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan ng banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami ay magalak sa pagtiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng inyong anak upang ang ginagawang patuloy ng pagsakit sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sa kayo, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay na marapan na ikaw ay aming pasalamatan na iyong itinapiliwang ang pagkain ng Mesiyas, ang mamong supa na tumubos sa aming lahat. Siya ay talagang maasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang pumagos sa ating pamumuhay sa katawang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisari ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami natuloy sa inyong kadasilaan. Ama naming banal, ikaw ang tuka ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng inyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesus Kristo. Bago niya pinakita sa sanggol na maging handog, tinawagan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinakasya niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapadang ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagpunin natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang
Ama, sinagawa namin na iyon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng inyong anak. Kaya ininalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para mangikot sa iyo. Isinasama namin sa kami magkasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay makunod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ingapin mo ang inyong simbahan, laganap sa buong daigdig, kuskusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, ani Bartolome na aming Obispo ng mga kaparitan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid, naming nahimnay ng may pag-asang sila, muling mabubuhay gaya din ang ng mga kumanaw. Bawa mo sila patuloy sa inyong kaliwanagan. Bawa mo at pagitapatin kami lahat na makagsalo sa inyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mga ng Biling Maria na ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig, ng kalukot-lukot sa iyo, may pakiwang namin ang pagpupuri sa ikararangan mo sa pamagitan ng inyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagaling na utos sa tulong ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipayang nating nauna sa loob. Hinihiling namin kami sa sala ng masama, sa kalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilahin sa lang ng kapahanakan, samantalang aming pinanamatikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng kapanitas namin si Jesus Kristo. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa inyong mga apostol,
Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pakalupa mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa inyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nagalis ng kasalanan ng kalibutan. Mapala ng mga inaanyayaan sa kanyang titing. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagawin na ako.
Grasya Itarata for COVID-19. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hiligin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na napapahirap sa marami at kumitinala ng mga buhay. Tungayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng inyong mapaghirang na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang na atasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilinga sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtam nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Bukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit. San Jose, San Arcangel, San Roque, San Lorenzo Luis, San Pedro Calungsod, magsitayo po ang lahat. Panalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ikaw ang mabuting pastol na nagtataguyod sa amin. Kaya't kaming kawan mo ay iyong tangkilikin. Pakundangan sa dugo ng anang mong tumanak upang kaming lahat ay iyong mailigtas. Parapatin mong kami makarating sa pastulan na inilalaan mo sa amin ngayon at kailanman. Sa pamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna po sandali at makinig sa ilang paalaala. Ang Garden of Prayer po, ang 15 pababa po, hindi na po pwede tayo magsama ng mga bata sa susunod na linggo at maaari na rin po tayo magdala ng ating mga face shield at face mask po laging nakasuot. At magdala na rin po sana tayo ng sariling ballpen. Yun lamang po. Sana po ang mga panuntunan ng Garden of Prayer ay ating sundin. Muli po, paanyaya, kaugnay ng pagdiriwang ng 500 taong pagdating ng Kristyanismo sa ating bansa, malugod pong ipinapaalam ng Commission on Social Communications ng ating diocese ang pagbubukas ng diocesan pilgrimage sa ating mga mananampalataya dito sa Zambales. Maaari po tayo, nagsimula na po ang pilgrimage noong 12 ng Abril, taong kasalukuyan. Sa pagsisimula po ng pilgrimage, ay maaari po tayong kumuha ng pilgrim's passport sa alinman sa 7 pilgrim churches, St. Joseph Parish, Olongapo City, San Roque Chapel, St. James Parish, Inapoong Bato Church, St. Augustine Cathedral, San Andres Parish, at St. Michael Parish sa Santa Cruz. Ang passport po ay walang bayad. Maaari po tayong magbigay ng donasyon sa ating diocese sa sobre pagkatanggap ng ating sertipiko.
maaari po tayong magtapos ng pilgrimage sa St. Joseph Parish o St. Michael Parish lamang upang makakuha ng sertipiko ng pagkumpleto ng pilgrimage sa 7 simbahan. Upang maipagkaloob sa atin ang plenary indulgence, maliban sa pagdalaw sa 7 simbahan, ay inaanyayahan po ang lahat na tumanggap ng kumpisal o rite of general absolution, banal na Eucharistia, at ipagdasal ang intensyon ng Santo Papa. Mangyaring i-monitor ang status ng mga checkpoints sa munisipalidad upang masiguro ang hindi madelay ang inyong pilgrimage. Mangyaring sundin po ang mga basic health protocols para sa kaligtasang panlahat. Maraming salamat po. Sa mga nais pong sumama ng pilgrimage, makipag-ugnayan lamang po sa mga youth volunteers na magpalista kung gusto niyo pong sumama. Yun lamang po at maraming salamat. Magsitayo na po tayong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, humayo kayong tangnay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.